mismo ng names of kontratistang mga kongresista. Ay, di sa tamang panahon. Pero sinabayan kayo sa ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Gusto ang district engineer ng DPWH dahil sa sinasabing panunuhol. So yan mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating YouTube channel LB Gotilio. Sa hindi pa po nag-subscribe dyan, mag-subscribe muna kayo. At ito, pag-usapan natin tong tanong ng isang taga Quezon Province kung bakit di umano ang office ng ating congressman ay bakit nasa office ng DPWH. Ayan, ito po ating pag-usapan ngayon at lalong-lalo na itong pagsabi ni Senador Marcolita na sumabay na ang gustong sumabay. At ito pang district engineer na di umano'y nagbabayad doon sa congressman para hindi lang siya imbestigahan. At lalong-lalo na itong issue niya sa flood control. Ayan. At ito, panoorin natin itong video ng ating kaibigan. Pakisubscribe na rin po sa kanya. Pambansang loyal mga kababayan natin. O eto na, sa tamang panahon, unti-unti nang pinangalanan itong mga kongresistang kontratista, mga kababayan. Alam na po natin yan. O eto po yung ambush interview po kay JJ Suarez at itong di umanong proyekto niya, di umano mga kababayan, na riprap na nakuhanan po ng video at kumakalat na po ito ngayon sa social media na unti-unting gumuho mga kababayan. At maliban po sa dalawang video na ito mga kababayan, pagdugtungin ko na lang po para hindi po tayo masyadong humaba. Pagkatapos po nito, yung video po ng isang Facebook page na meron pong pangalang Quezon Province News Update mga kababayan. Ayan po yung Facebook page ni talagang idiniin po ang pangalan ni JJ Suarez na di umano naging kontratista ito. Nagpatayo siya ng isang ospital mga kababayan na hindi po yata ito ngayon napapaginabangan o hindi ko alam kung napaginabangan na ba. Pero marami pong palpak at marami po di amanong nalabag itong si JJ Suarez. O simulan po muna natin itong video ngayon na kumakalat din po sa social media. Unahin ko po itong ambush interview sa kanya. Magkasunod po ito yung riprap na bumagsak na kuhanan po ng video. O eto na po. Tsaka na po yung isang video pagkatapos po nito. Eto na o. Nakakilala ba kayo, kongresistang kontratista? May kakilala po ba kayo na congressman na kontraktor? Hindi po niya kaagad masasagot mga kabayan. Tila naglo-loading po ata. Naglo-loading po. Tingnan natin. Nag-loading bigla eh. Bakit hindi ka agad masasagot? Oh. I think I do have a list of my own. List mo ng names of kontratistang mga kongresista. Ay, di sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ayan na. Ayan na. Bumuho na. Ayan na. Oy. Ayan yung riprap na hindi mo maintindihan talaga, oh. Puro buhangin man. Oh. Nako, bakit gumuho? Wala man lang ka bakal-bakal kaya gumuguho. So, ayan, tingnan nyo tong post ng mga kababayan natin, itong Quezon Province Update, ayan. Tingnan nyo yung post niya, mga kababayan natin, ayan o. Ayan po yung post ng Quezon Province News Update. Alam ng mga taga 2nd District na ang office ni Kong David Gigi Suarez ay mismo sa District Office ng DPWH sa
Lucena City. Bakit kaya? Ayan, nagtatanong lang naman po mga kababayan. Ayan po mga kababayan natin ha. So ito, pakinggan po natin tong sinasabi ni Senador Marcolita, mga kababayan natin. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Yun. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate. Hindi ka, baka hindi na At least narinig mo sinabi niya, hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag. Baka hindi po sila magkakilala. Ngayong nagkaipit-ipitan na, hindi na po sila magkakilala ngayon. Ninyo, Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi Tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. ang point ko lang, Sen, ang point ko lang po, sayang naman, kung bagay sabihin, yung ahensya ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, paltan natin ng tao, baka ho mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problemang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Baka makasira pa yan. Kaya dapat talaga, tama yung sinasabi ni Senador Marcolita, tanggalin na lang yung ahensya na yan kung napakatagal naman ng panahon na wala po yung ginagawa. Palagay ko hindi na dahil sa pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Okay, nationwide po. 2006 ito. Opo. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin? 19 years. 19 years ago. Papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Oo nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang, ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? David Ang apelyido ata. Apelyido, David David. na naman. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya sa Susunod na pagdinig. susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap Ayan. din po namin eh. Ayan, pinatawag din niya na itong ahensya na ito sa susunod na pagdinig. Kaya abangan po natin to mga kababayan natin. Para ko naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan, Sen eh. Nagtago na. Umalis daw po ng opisina na walang pera. Naku, maniwala ka daw. UWP pala, umalis na walang pera daw eh. Hindi mo matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga Nagtatago po, kasi eh. matanong man lang namin at Alam mo ba malaman. ang opisina nila napakalapit lang dito? Hindi na nga po, walking distance. Ito Pwede na- mo langarin eh. Oo, Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta na po Makita yung mo mismo staff kung anong natin ginagawa nila. Hindi doon daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Naku, Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo kung gusto nilang sabihin? nagpapahiwatig. Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Pasensya na po kayo kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin ay hindi po para pinsalain kayo. Ayun, Para i-dramatize lamang po namin ang pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Yun. Sapagkat ayaw naming magpakasangkapan. Ayaw po namin. Kasi ayaw po naming manalasa, ayaw po naming maminsala. Gusto naming magpakontrol. Bakit ang hindi? Kaya lang po, imbes na po kami kontrolin, Wala. kabaligtaran po ang nangyayari. Ang kinokontrol, yung kaban ng bayan. Kaya yun po yung kinokontrol nila ngayon, hindi po yung baha. Ang hindi po nyo makontrol ngayon ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo Yun. na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon. Pasensya na po kung rumagasa kami kagad nang walang pasintabi. O yan ang sinasabi ng tubig eh, ng Yan baha. ang mensahe ng baha. Yan ang mensahe niya. Nako. Anyway, saglit lamang po ha. Ihigop lang kami ng, mainit po ang ating talakayan eh. Ihigop lang po kami ng salabat. Kakape Magbabalik pa muna. po ang saganang mamamayan. Natuturang mga project, kumita lang sila.
Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Opo. Dahil wala nang mailatag na project. Tapos na Wala lahat nang eh. magkapirahan. So kukut-kutin nila ito. Aha. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Oo. Di ba? Pero sinabayan kayo sa ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM Sumabay na parang gusto TRICOM sumabay. on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. Oho. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lang. Ang daming komite na niyan. TRICOM, mga kababayan natin, napakadami na nilang nagtutulungan dyan. Naman po yan, ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Pag wala ka naman talagang ginagawa, hindi ka talaga magre-react dyan sa ginagawa ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Pero pag meron ka talagang ginagawa at meron pong mali, baka po yun ang nagre-react talaga. At hindi naman po natin lahatin talaga ang mga congressman kasi meron pong mga mabubuting congressman. Higit po niya na nagsilbering miyembro ng House Quadcom noon po 19 Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Record ng Quadcom sa patas na pagdinig. Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Naku, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech na para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga yung walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Qualified naman yun At mukhang dito, mukhang seryoso. Pero kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Yun na. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang nabunyag itong ganitong kalaking controversy. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Tama. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Mukhang lahat ngayon. Hindi nga, kaya nga suspect sila Bakit? Ba't ngayon lang? Kung hindi nag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee, hindi rin kayo mag-iimbestiga. Ngayon nag-iimbestiga na, mag-iimbestiga na din kayo. Nason, ang palagay mo, bakit ngayon lang sila?
Parang iniisip kong mabuti. O ano? Bakit kayo lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? So, paano mong i-dispute? Oo nga po, yun ang mahirap nila. Diba? Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong yung audit mo pa ghost projects na nga Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Project na nga Kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects Sinong pumirma? Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng certificate of completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung bang, alam mo, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan May COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na billboard. Meron din billboard ang COA. Sino yung pumirma na COA? Na-complete. Sino yung district engineer? Sino yung provincial director? Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun. Ano ang iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Wala ghost daw talaga. Kaya, well... Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod dyan. Sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tama-tama. Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Bulacan pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Nako, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Yan. Paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Totoo naman yun ganun ba? Wala man nakikita. Yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Oo, sa Romblon, Wala. Sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita Tahimik. Tahimik daw po kasi Romblon, Dahil ang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, dinaanan ko, puro bundok. Puro puno. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. Paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Diba? Ayun. Kaya pala sabi suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi ba ibigay sa kanila? Hindi sa mga taga-Romblon. Hindi taga-Romblon ang may project doon. Ang gumagawa may mga project pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Kay Nelson. Kumpanya. Pamisa-misa si Jen. Ayan. Ang bilis. Ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Mimaropa na yun, nako. Anyway, yun lang naman ang ipinararating sa atin. So ayan mga kababayan natin, naririnig nyo ang sinabi ni Senador Marcolita, sumabay na ang gustong sumabay. Di ba? Ito pag-usapan natin tong isang district engineer na nagbabayad di umano kay congressman ng 3 milyon ata yun para lang hindi imbestigahan yung kanyang anomalya sa flood control. Kaya siya ngayon hinuhuli.
Ayan, pakinggan natin mga kababayan natin. Ito ang district engineer ng DPWH dahil sa sinasabing panunuhol kay Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Laviste. Dinampot sa entrapment operation sa Taal ang suspect na sinasabing nagtangkang suhulan ng kongresista ng mahigit 3 milyong piso. 3 milyon lang, Chi. 3 milyong piso para hikayating huwag imbestigahan ang mga proyekto ng DPWH sa kanyang distrito. Yun, mga kababayan natin, para hindi lang maimbestigahan ang kanyang project sa kanyang distrito, magbabayad ang district engineer sa congressman. Itong congressman nag-re-report, kaya itong district engineer hinuhuli. So ayan, hanggang dito lang muna ang ating video mga kababayan, at sa hindi pa po nagkapag-subscribe sa ating YouTube channel LB Gutilio, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po.